The kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiats. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon na video ng ating mga katiats. At bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiats na nanonood ngayon. At narito ang video, atin muna panoorin at pakinggan ang kanilang mga kwento. Namin nakita ang hilo kayo sagol nga bato gamaya. Sagol ng hilo kayo na siya. Sagol. Gamay ranone nga bato. Diha dapita. Kuha. Mayroon. Suo nga bahin. Mauni nga bato. Pero gamay ra. Pero na ipagkay. Ilog yun. Klaro kayo. Ina nga pinunit na nimo sa kuan mga making rana ito sa making gipili. Mga bato pala. Kani ron mo nagipili ron dito ra sa making nga linabay wa ibawig asa dapitan na niya pero mo ni nga kita kani Yelo. maron mga tisa rekat uni nga linya kani mo ni pagkayelo na siya oh. Agol ito, putos siya, morat kuan. Gani siya mga ilo na. Kaning ritisa o ni sila. Pagka, linya. So kaya ng heart heart may tapat mau ba na kanid ay may tapat may tapat sa Diya nakita ang sandig ang may nag-ulbo. Diya nakita. Sandig na siya. Wala po siya mo na. tisa na Mugula ra ba mo gibutang buryati. Kana pug mao po na siya. Wala siya pag-action. Aga-ana po na siya, gapit niya po na dito. Lalo na ha. Mga bato na nahabwa karon. Mga puti. Pero lain ay pagkaputi ayos siya. Hindi makatanggal ni. Itom gray sana itom ni ayun kani maputol raman ay pagkapula pud gamay putlan sanipod sila lain man maputol man. Okay, magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats. Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat ngayon. Okay, ito yung aking reaksyon tungkol sa inyong tunnel. Sa tingin ko, ang inyong hukay ay nasa 8 to 10 meters na ang lalim. Sa estimate ko lang. Okay, at ang maganda dyan,
yung mga nakuha nyo na mga bato ay sign yan ng backfill. Okay, mamaya pag-usapan natin bakit napunta yan dyan. Ito muna ang unahin natin, itong sinasabi nyong mapuputing bato. Tawag nito sa amin ay tawasi. Ang mga tawasi or quartz stone sa English, yan ang sign na merong sa baba pa niyan ay merong dust gold or gold dust. Ibig sabihin yung gold ay parang water gold na tinatawag, yung humahalo lang sa tubig. Kapag nakikita na ito, ang iba tinatawag ito na snow bear kasi snow bear ang kulay niya. Yan talaga yan. At marami pa yan. Halimbawa, ito yung tunnel nyo at dito yan nakuha nyo sa 8 meters, yung mga tawasi na yan. Meron yang kasamang malaki na naroon na sa bedrock. At sa bedrock, estimated yan mga 15 meters. Sa bedrock ay naroon makikita nyo ang mga nuggets of gold. Yung kasing laki ng mga buhangin. Kasing laki ng munggo. Ang malaki diyan ay kasing laki ng mais. Butil ng mais. Yan ang mga gold nuggets or natural gold or pre-gold na sinasabi. Kaya itong tawasi na ito, itong kulay puti na bato, that is good sign for natural treasure or natural gold. Natural gold ito, hindi ito Yamashita treasure. Kaya ano muna, i-testing nyo muna ang lupa diyan kung saan nakuha nyo ang tawasi. Pwede rin na basagin nyo ito, i-powder nyo at ganun din ang gawin, i-ano nyo, i-biling ang tawag dito sa amin. Okay, tingnan nyo, meron naman sigurong marunong magbiling dyan. Ay tingnan nyo kung merong dust, gold dust or powder dust of gold or water gold. Maraming ano yan. Ang water gold ay magagaan na ginto yan na talagang pinong-pino at sumasama sa tubig. Mahirap i-ano ang water gold, mahirap siya i-process. Pero kapag may ganyang mga puting bato, meron talagang water gold yan at merong gold dust. Kaya sa bawat metros ng hukay galing dyan kung saan na label ito, ay testing nyo ang lupa. Testing nyo, baka hindi Yamashita treasure ang natamaan nyo, baka tunnel na tiba-tiba, diba? Kasi baka bawat sako dyan ay meron kayong makuhang 5 grams, diba? Eh, pera na yan. Lalo na kapag pupunta pa kayo sa pinakailalim niyan, sa 15 meters to 20 meters, kapag naroon na yung bedrock at naroon yung malalaking ganito na puti, nandun na kasama doon ang mga parang buhangin na gold na talagang mabibigat na. At kalakihan doon ay kasing laki ng munggo na butil at mais. Kaya good luck sa inyo. Ngayon tingnan naman natin ang iba pa. Okay, ito naman may halong tawasi pa rin or quartz. At itong dito na mga bato, ito talagang nakapagtataka yan. Kasi yan ay galing sa ilog. Itong mga bato na makinis, na mabilog, oblong, smooth at walang kanto-kanto, walang sharp edges, ibig sabihin yan, galing yan sa ilog. Kasi ang bato na nasa ilog ay hindi sharp yung kanto ng mga bato na galing sa ilog kasi gumugulong-gulong yan ng mga bato. Sa tagal ng panahon ay bumibilog sila at nawawala yung mga kanto-kanto nila. Kaya no shadow of doubt, ang mga bato na ito ay galing sa river. At kung galing sa river, ano bang ibig sabihin yan sa treasure? Okay, ibig sabihin ay meron silang ibinuhos galing sa river. Kumuha sila ng mga bato na magaganda ang hugis sa river, may halo-halong kulay, tsaka nila ilalagay sa tunnel para sa layer na yon ay yun na yung sign. At hindi sila naglalagay ng marka kasi mahalata. Yun lang ang sign na merong graba galing sa river
So sign na yun yung kanilang pinagbaunan. Pero hindi pa dyan. Bababa pa kayo ng hukay. 2 to 4 meters ay pwedeng makita na ang item. Galing dyan sa layer ng mga bato na yan. Dito naman sa grupo ng mga gravel na ito ay merong kulay dilaw na iiba na kulay. Merong maroon at merong itim, merong puti. Ayan, so tama nga na galing sa ibabaw siya ng surface ng lupa, at ang mga bato na ito ay magkikita sa creek o river. Kaya nang magkukay sila, yan ang pinakamagandang sign na ilalagay nila. Instead na maglalagay sila ng mga basag na bute or plato or jars or banga, halatadong na mayroong treasure kapag maglagay sila ng ganyan. Kaya ang iba ay talagang matalino na mga general ay kumukuha sila ng mga graba na ganito kalalaki, na medyo may kalakihan at iba't iba ang kulay at magikinis. Pinili nila yan at itatapon nila doon sa ibabaw ng item, pero hindi yan dapat makikita sa 1 meter deep. Dapat makikita ito mag-umpisa sa 4 meters. Ayan. Kasi kasunod na dyan ang concrete box. Sa nakita ko sa nakuha ang giveaway dito sa amin, pero hindi akong nakakuha yun na. Sa nakita ko lang ng pagkatapos ng recovery ay naiwan yung mga basag na simento, at nakita ko sa ibabaw pala ng concrete box ay binuhusan nila ng graba na galing sa ilog. At ang kapal niyan ay 1 meter, hindi yan manipis. At marami talaga. So binuhos nila sa ibabaw ng concrete box. Kaya kung makita niyo yung makapal, ang ganito, 1 meter or even half meter lang, ay pwede ng sign or good marker for concrete box under sa kanya. Kaya good luck sa inyo mga katiyats. Ipagpatuloy nyo lang kapag may nakuha kayong makapal na ganito na makikita nyo, yan na yung sign na under na ang item. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Paalam at God bless us all.